Welcome back sa ANL Movie Recaps. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang isang krimen, thriller film mula sa 2005 na pinamagatang Revolver. Nauna ang mga spoiler. Ingat ka at ingat ka. Matapos ang 7 taong pagkakakulong, Cockney Gambler nakalaya na rin sa kulungan si Jake Green. 2 taon na. Pagkatapos ng kanyang paglaya, sila ng kanyang kapatid na si Billy pumunta sa isa sa mga pinakamahalagang kasino sa lugar. May balak na mabawi ang pera nila ay utang ng may-ari, crime boss na si Dorothy Macha. Hindi niya pinansin ang payo ng kanyang bodyguard na si Paul, pinapayagan niya Jake na sumali sa kanyang private game. Sa daan paakyat, nag-aalangan si Jake na sumakay ng elevator dahil sa kanyang claustrophobia, ngunit ang iba pang mga bodyguards ipaalala. Kanya kailangan nilang umakyat ng 20 palapag, kaya siya ay nagbibigay sa loob at sumakay ng elevator habang nakikipaglaban sa panik. Pag-atake. Unang taya ni Jake ay sa chip toss laban isa pang manlalaro sa mesa na kung saan siya ay nawawala. Pero sadyang ito, minamanipula niya si Macha sa isang pakiramdam ng maling seguridad, kaya kapag siya ay gumagawa ng same bet sa kanya, panalo siya this time. Billy at Jake nagmamadali na lumabas ng kasino dala ang kanilang mga bagpuno ng cash, at sa kanilang paglabas, sila ay pinigilan ni Zach na nagsasabi sa kanila na sila ay nasa panganib at matutulungan niya sila bago ibigay kay Jake ang kanyang card. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Jake na kumuha ng hagdan. Pero bago pa man siya makababa ng isang hakbang, dumadaan siya out at bumaba pababa bilang ang card ay inihayag upang sabihin. Sumakay ka ng elevator. Habang si Jake ay minamadali sa ospital, ipinahayag ni Macha ang kanyang mga alalahanin kay Paul. Jake dapat gusto ng mas malaking paghihiganti pagkatapos ng 7 taon sa kulungan, lalo na matapos ang insidente sa kanyang hipag, kaya inutusan ni Macha si Paul na upahan ang best hitman sa business para matanggal siya. Sa ospital, sinabihan si Jake na walang dahilan para sa blackout ay maaaring matagpuan sa isang unang tingin kaya dapat umuwi na siya at magpahinga habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri ng dugo. Billy nagpunta sa sariling bahay. Habang kinukuha ni Jake ang mga bodyguards para proteksyon, pero lahat sila ay binabaril agad pagdating nila. Ang tanging dahilan kung bakit siya namamahala sa Dodge ay na may nakita siyang card sa sahig na pick up na ito, kaya siya yumuyuko upang gawin ang eksaktong gayon. Siya sumusubok na makatakas sa kanyang kotse, ngunit ang driver ay shot 2, swerte niya, dumating si Zach sa loob lang oras na para iligtas siya at ilayo. Ang hitman, Sorter, hindi maintindihan kung paano siya na-miss dahil siya hindi kailanman misses, at there rises isang tao must have tipped Jake off na. Ano ang sinasabi niya kay Macha kapag pinagsasabihan siya nito gayunpaman, ay na siya ay hindi nakuha dahil siya ay nagkaroon ng isang masamang pakiramdam. Samantala, isinama ni Zach si Jake para makilala ang kanyang partner, si Abby, na kahit papaano ay naglagay ng kanyang mga kamay sa ang medical file ni Jake. Ang mga resulta ng pagsubok ay nasa, Jake may bihirang sakit sa dugo na magdudulot ang kanyang kamatayan sa loob ng 3 araw. Ang mga lalaki ay nag-aalok kay Jake ang kanilang proteksyon, kapalit ng 2 kondisyon, which are not negotiable. He must give them all their money, and do anything they ask for, kasama na ang pagsagot sa anumang tanong. Binibigyan nila siya ng 3 oras para magpasya, pero umalis si Jaske na walang pagbigkas ng isang salita dahil kumbinsido siya na sila ay pilit siyang niloloko. Ang mga resulta na nakukuha niya sa hospital din ang mga yan, pero Jaskier ulit sa tingin ang lab must binayaran ni Zach at Abby. Kaya kumukuha siya ng second opinion sa private niya doktor na nagbibigay din sa kanya ng parehong prognosis. Matapos siyang bantaan ng kanyang baril para matiyak hindi rin siya binabayaran, inamin ni Jake na wala siyang pagpipilian at pagkatapos ng pagkuha ng pera mula sa bangko, bumabalik para tanggapin ang deal ng mga lalaki. Habang sila ay pumunta out for a ride, paliwanag ni Abby na loan shark sila at magiging pera ni Jake ang ipapautang nila. Matapos bisitahin ang kanilang unang kliyente upang i-drop ang pera, hinihingi ni Abby kay Jake na sabihin sa kanya ang lahat ng tungkol sa ang history niya kay Macha. Dati 3 si Macha, napakabobong lalaki na nagtatrabaho sa kanya, tinawag ang 3 Eddies. Nawala nila ang kanilang cardman bago ang isang malaking laro at alam kong magaling maglaro si Jake. Kaya tinawag nila siya para palitan siya. Gusto ni Jake na tumanggi pero pinagbantaan nila ang pamilya ni Billy kaya kailangan niyang tanggapin para maprotektahan sila. Sa panahon ng laro gayunpaman, ang iba pang mga lalaki sa talahanayan ay nagsimula insulto kay Jake at sa kanyang ina. Ayaw ni Jake tanggapin na kaya siya ay nagsimula ng isang gunfight, ang nawalan ng kuryente, nawala ang pera, at ang next thing he knew, may nag-drop ng name niya. At si Jake ay kinukwestiyon ng mga pulis. Upang pigilan siyang magsalita, pinagbantaan nila ang pamangkin niya. At aksidenteng napatay ang kanyang hipag nang sinubukan niyang protektahan ang kanyang anak. Jake hindi sinabi sa mga pulis na si Macha ang nag-organize ang mga laro at ay ipinadala sa bilangguan para sa 7 taon. Sa panahong iyon, nainis ang mga Eddies kay Macha sa ilang paraan na nagresulta sa kanya gamit ang mga ito bilang konkreto. Matapos bumisita sa isang grupo ng mga kliyente, nagpadala si Zach Jake na magstay sa isang motel. Samantala, si Macha at Paul bumisita sa krimen kingpin Sam Gold, itinuturing ang ultimate figure, lahat ng iba pang krimen bosses gustong maging katulad. Gayunpaman, hindi kailanman natatanggap ng Gold bisita, kaya sa halip na makipagkita sila sa kanyang advisor, Lily Walker, na tumatanggap sa broker ng isang pulbos na deal kasama si Macha. Ipinapaalala rin niya sa kanya na hindi si Gold tulad ng publicity o magbigay ng second chances.
Minsan niya mamaya, mas binibigyan ni Jake ng pera sina Zach at Avi bago. Tinatanong siya tungkol sa oras niya sa kulungan habang naglalaro chess kay Avi. Dalawang opsyon ang ibinigay kay Jake, 14 na taon ng normal na panahon o 7 taon ng solitary, kaya pinili niya ang solitary. Ang kanyang selda ay sa pagitan ng dalawang lalaki, isang chess master at isang conman, na matagal nang nandoon, at habang hindi sila nag-uusap, sila alam ang lahat tungkol sa isa't isa. Sa panahon ng unang 5 taon ng sentensya ni Jake, silang tatlo ay makikipag-usap sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mensaheng nakasulat sa ang mga libro sa library, at iyon ang natutunan ni Jake ang kanilang formula upang manalo ng anumang laro sa mundo. Nagpaplano ang dalawa ng prison break at nangako na isasama si Jake, pero nung tuluyan na silang umalis, nawala na sila walang salita at iniwan si Jake. Nang makalaya siya makalipas ang 2 taon, natagpuan niya out ang dalawang lalaking iyon ay kinuha ang lahat ng kanyang pera at tanging naiwan ang isang sulat na nagsasabing kaya mo lang makakuha ng mas matalino sa pamamagitan ng paglalaro ng isang mas matalinong kalaban, kaya si Jake ang nagsimulang gumamit ng formula para gumawa sarili mayaman sa iba't ibang kasino. Sa paglipas ng mga araw, Jake patuloy na nagtatrabaho sa pamamagitan ng pagbisita sa iba't ibang mga kliyente at pagbibigay ng sariling pera. Siya rin ay dapat. Nabantaan sila kung hindi sila magbabayad, pero hindi niya kaya dalhin ang kanyang sarili upang saktan ang mga inosente, desperado na tao. Samantala, sina Avi at Zach naman ay ikinakadena ang gilid ng isang pader sa isang truck kaya kapag sila ay humihila, sila ay masira. Sabi ni pader at nakawin ang safe sa kabilang side. Ang ligtas na ito ay may pulbos na ipinangako ni Matcha kay Lily, kaya kapag nalaman niyang nakawan siya, nagpapadala siya Pablo upang malutas ito kahit ano pa ang kailangan. Pinuntahan ni Pablo ang kanilang karibal na si Triad Kingpin Lord John, na tumatanggap na ibigay sa kanila ang pulbos. Sa gayong maikling abiso, ngunit para lamang sa isang overinflated presyo. Jake, Zach, Avi, at ang kanilang team pumunta sa hotel kung saan magaganap ang palitan. Nagkukulit sila sa isang silid sa tabi ng mga thugs upang gumawa ng butas sa ang pader at inject sleeping gas, paglalagay ng parehong Matchas at John ng mga tauhan upang matulog. Tapos nagnanakaw sila. Ang pera at ang pulbos, framing ito upang gawin ito tingnan mo si Matcha ang nakawan ni Juan at vice versa. Maya-maya pa, may tumawag kay Jake mula kay Billy, na nagsasabi sa kanya na nagtatanong siya sa paligid at natagpuan. Out na kaya si Zach at Avi kaya delikado na kahit ginto ay hindi sila hahawakan, kaya dapat umalis na si Jake doon. Hindi si Jake makinig at bumalik sa trabaho kung saan siya ay pagiging. Inaasahang barilin ang isang natatakot na kliyente. Tumanggi siya at pilit na binabaril si Avi instead, pero na-realize niya. Walang laman ng baril bago pa man siya pabagsakin ni Avi. Jake wakes up hours later sa motel at kumuha ng isang tawag ni Avi na nagsasabing nakaligtas siya sa kanyang pangatlo araw kaya dapat magpa-check up siya. Matapos ang pagiging dinalaw ng kanyang pamangkin at Billy, na iniiwan siya baril just in case, pupunta si Jake sa doktor niya, na nagpapatunay na mali ang diagnosis at okay naman si Jake. Pilit niyang tinatawagan si Avi at hinihingi sagot, pero ang sinasabi lang ni Avi ay maghihintay na lang siya. Samantala, si Pablo ay nangangalap ng impormasyon, at lumabas na ang pangalan ni Jake na involved sa lahat ang mga problemang pinagdadaanan ng kanyang mga tauhan, kaya inutusan siya ni Matcha na patayin siya. Pagbalik ni Jake sa motel, hinihintay siya ni Avi at Zach. At babalaan siya na naghihintay ang mga thugs ni Matcha sa loob ang silid. Tumakas si Jake at hinabol siya ng mga lalaki, ngunit siya ay namamahala upang mawala ang mga ito, lalo na kapag ang isa ng mga thugs slips at shoots kanyang sarili sa pamamagitan ng aksidente. Yung ibang kriminal hanapin ang bangkay at isipin Jake ang gumawa nito. Pinuntahan ni Jake sina Avi at Zach sa kanilang opisina, kung saan sila umamin na noon pa man ay alam na nila hindi sinabi ni Jake ang buong katotohanan sa kanila tungkol sa kanyang lumang deal sa mga eddies. Yung tatlong payaso ay may matagal nang hinihintay si Jake paglabas niya ng kulungan. Para patayin siya dahil sa ginawa niya ay nakuha nila pinaputok ni Matcha. Upang mailigtas ang kanyang buhay, inialay niya ang Eddies ADL, buwan-buwan, bibigyan niya sila ng 3% ng anumang pera na ipapahiram nila sa kanila. Sa unang pagkakataon, isa lang Eddie ang pumayag dito. Ngunit nang makita nila tinupad niya ang kanyang deal, lahat sila ay gustong makapasok. Oras na ito para sa isang 4%. Sa totoo lang, nagbabayad si Jake bawat Eddie na may pera ng isa pang Eddie, kaya siya. Wala namang nawawala. Dumating sa puntong wala na silang pera pang ipapahiram, kaya sila hiniram kay Matcha, na mabilis na naging interesado sa mahiwagang lalaking gumagawa ng pera ng mga eddies. Pagkatapos ng pagsusugal sa formula at paggawa ng kanyang sarili mayaman, pinili ni Jake ang moment na yon para magbakasyon. Kasama ang kanyang kapatid at pamangkin, at iyon ay nang pinatay ni Matcha ang mga eddie dahil hindi siya binayaran. Speaking of Matcha, nagdi-dinner siya sa isang magarbong restaurant kapag siya ay binisita ng kanyang mga kabit, na sabihin sa kanya nakataka si Jake. Kinikilala ng sorter ang lover ni John na nagpapanggap na waitress, kaya binaril niya ito bago lumabas ng restaurant para pumunta pagkatapos ng driver niya. Gayunpaman, ang kanyang shooting ay pa rin off at nakuha lang niya nasaktan siya, hindi siya patayin, kaya bago mamatay, nagagawa ng babae na barilin ang Matchas. Tanggal ang daliri sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos, sorter ay ipinadala sa taguan ni Lord John upang patayin siya. At ang kanyang mga tauhan. Balik kay Jake, nakikipag-chat pa rin siya kina Zach at Avi habang naglalaro sila ng golf sa isang bubong. Ipinapaliwanag nila sa kanya na walang nakakakita ginto dahil hindi naman talaga siya umiiral, siya lang.
Isang representasyon ng ego at ang pagkakatawang tao ng kasakiman, may kapangyarihan lang siya sa mga namumuhunan. Sa kanya. So ang kailangan gawin ni Jake ay palitan ang patakaran ng kung ano ang pinapayagan niya upang kontrolin siya. Pagkatapos, Jake kinuha ang natitirang pera niya sa bangko at idodonate ang lahat ng ito bago pasukin ang matchas. Kwarto. Habang nakikipaglaban sa mga tinig sa kanyang ulo na kumakatawan sa kanyang ego, Jake humihingi ng paumanhin sa matcha sa panloloko sa kanyang pera, tinanggap siya bilang superior crime lord at sinasabi sa kanya na siya ay nagbigay ng donasyon sa kanyang pangalan bago umalis. Upang maharap ang kanyang mga takot, kinuha ni Jake ang elevator, na kung saan ay makakakuha ng stock sa ika-13 sahig. Habang nakikipaglaban sa isang atake ng takot, mayroon siyang isang usapan sa kanyang isipan kung saan tinatanggihan niya ang kanyang ego, sa wakas stepping out ng laro bilang isang libreng tao. Sa sandaling ang elevator beings nagtatrabaho muli, Jake umabot sa ground floor at nakitang naghihintay si Matcha. Para sa kanya na may baril na hinihimok ng kanyang sariling ego. Gayunpaman, si Jake ay payapa sa kanyang sarili at simpleng dumaan sa kanya na nagtutulak kay Matcha na baliw dahil hindi niya maintindihan kung paanong may hindi matatakot sa kanya. Nagsisimula siyang umiyak habang nauunawaan niya kung gaano kahusay na pahiya na siya. Kinaumagahan, Paul nagdadala Matcha lahat ng mga lokal na pahayagan para sa kanya upang makita ang kanyang pangalan plastered sa lahat ng dako ang mga ito. Hindi pa nagsisinungaling si Jake nang sabihin niyang gumawa siya ng donasyon sa pangalan ni Matcha at ngayon ay iniisip ng lahat. Ang may-ari ng kasino ay nagmamalasakit sa komunidad. Matcha ay masaya na kunin ang credit, ngunit ang kanyang kaligayahan ay panandalian. Ipinaalam din sa kanya ni Paul na si Jake ay may ang pulbos at matagal na niyang nilalaro ang mga ito. Si Pablo, si Sorter, at ang iba pang mga alipin ni Matcha pumunta bisitahin Billy, na namamahala upang itago ang kanyang anak na babae. Sa cupboard nang mapagtanto niya ang isa sa kanyang pinagtaksilan na siya ng mga bodyguards. Kapag nahanap na siya, sinisimulan siyang saktan ng mga lalaki habang ini-interrogate siya, hindi naniniwala kapag sinabi niyang hindi niya alam kung saan Jake at ang pulbos ay. Ang mga pamamaraan ng pagpapahirap ni Pablo ay mabilis na lumalala at nagsisimula ang pakiramdam ng Sorter. Hindi komportable, lalo na kapag ginawa nila ang babae lumabas ng cupboard pagkatapos nilang marinig ang paghikbi nito. Tumangging saktan ng isang bata, tinanggihan ng Sorter ang kanyang ego at nagsimulang patayin ang kanyang mga kapwa henchmen. Methodically at epektibo, ngunit siya ay gumagawa ng isang nagkamali sa dulo at napapatay din samantala, Matcha ay binisita ni Lily. Dinala niya sa kanya ang isang wraith padala ni Gold, sino ba naman ang hindi natutuwa sa pagkikita ng Matchas? Pangalan sa buong dyaryo since ayaw niya ang publicity. Ipinaalam din sa kanya ni Lily na ang oras ni Matcha ay tapos na at hindi na siya magkakaroon ng second chance na nagpapadala sa kanya sa isa pang paniking frenzy. Si Avi at si dinala ni Zach si Jake at ang pulbo sa kasino ni Matcha, kung saan sa wakas ay tinalo ni Avi si Jake sa isang laro ng chess. Habang itinatapat ang huling ilang detalye ng kwento. Sila ni Zach ang naging mga lalaki sa selda sa tabi ni Jake, at lagi nilang gusto na ilayo siya sa kanila, pero hindi pa siya handang tanggapin ang katotohanan, nagpapahiwatig na sila ay naging walang iba kundi mga figment lang ng imahinasyon ni Jake. Sayang nga lang, wala siyang time na dumating to terms with this dahil sa sandaling iyon, dumating ang mga bodyguards ng kasino para kunin siya para makita si Matcha, na kasama niya ang babae. Pagkatapos ihulog ang mga bag ng pulbo sa sahig, sabi ni Jake sa pamangkin niya magiging maayos ang lahat, na nagtutulak kay Matcha na baliw dahil si Jake pa rin nagpapakita ng walang takot kahit na tinuturo niya ang kanyang baril sa bata. Ang pagpapahiya ay nagiging sanhi ng ego voices sa isip ni Matcha na maabot ang konklusyon na hindi kayang saktan ni Jake ang isang patay, kaya inilalagay niya ang baril sa ulo niya at pinaputukan.